Alleluia, Alleluia. Wikain mo o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Wikain mo o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabing siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakahagawa siya ng mga himala. May nagsasabi namang siya ay si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes, nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito ay taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niya na ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po ay ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan
at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pamilyar po ba ang kwentong inyong narinig? Kaninong kwento ang ating narinig? Kwento kung paano namatay si Juan Bautista. Iyan ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Namatay si Juan nang dahil sa pangangaral ng katotohanan at kabutihan. Katotohanan at kabutihan. Dahil laging tinatamaan si Haring Herodes sa pangangaral ni Juan tungkol sa pakikiapid. Kanino siya nakikiapid? Kay Herodias. Sino si Herodias? Asawa ng kapatid ni Juan. Anong pangalan ng kapatid ni Juan? Si Felipe. Inasawa niya ang asawa ng kanyang kapatid. Tama ba yon? Kailanman mali ang asawahin ang asawa ng iba. Mali ang kunin ang hindi sa iyo. Hello? 'Di ba? Pag hindi sa iyo, huwag mong kinukuha. Simple lang, 'di ba? Father, hiniram ko lang naman. Nagpaalam ka ba? Kapag kinuha mo ang hindi sa iyo, mali iyan. Kasalanan iyan. At lalo't higit, pinangangaral ni Juan ang katotohanan na hindi matuwid ang asawahin ang asawa ng iba. Yan si Juan. Malinaw sa kanya kung ano ang tama at mali, ano ang mabuti at masama. At yun ang kanyang pinapangaral, kahit pa hari itong si Herodes. Ganito, kapag nakatuon sa Diyos ang isang tao, gaya ni Juan Bautista, nalalaman niya at malinaw sa kanya ang tama at mali, masama at mabuti. Ganyan ang tao kapag nakatuon sa Diyos. Ganyan ang tao kapag piniplease ay Diyos. Alam niyo yung term na piniplease? Yung ginagawa mo kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Kapag ang Diyos ang piniplease, tama at mabuti, lagi ang gagawin. 'Di ba? Ganon yon. Kapag alam mong may maling ginagawa, no, kasi hodang hari ka, sasabihin mo kung ano ang tama at mali, mabuti at masama. Hindi ka kasi natatakot dahil mas takot ka sa Diyos. Ganun, di ba? Ganun. Pero kabaliktaran naman ito ni Haring Herodes. Kung paanong alam ni Juan ang tama at mali, mabuti at masama, si Haring Herodes naman, kahit alam niya ang mali, patuloy pa rin ginagawa. Ay hindi rin yan malayo kay Herodias. Alam ni Herodias na mali, pumatol din. Ay hindi rin yan malayo dun sa bantay. Diba yung may karakter na bantay? Sino yung bantay? Siya yung pumugot, di ba? Alam na nga niyang mali.
alam niyang masama ang pumatay, sinunod pa din niya ang hari. Di ba ganyan? Baliktad kay Haring Herodes, kahit alam niya ang tama, hindi naman niya ito ginawa. Alam niya natatamaan siya Alam niya, nababagabag siya kapag nangangaral si Juan. Pero kahit alam niya ang tama, hindi niya ito ginawa. Kaya nga, kahit alam niyang tama si Juan, hindi niya ito sinunod. Lalo na nung hilingin ng anak ni Herodias ang ulo ni Juan sa isang pinggan. Tingnan niyo yun. Alam ni Herodes na mali at masama dahil sa kanyang pangako na narinig ng mga tao. Sinong kanyang sinunod? Sinunod pa rin niya kung ano ang hiling ng anak ni Herodias. Bakit? Kasi nakatuon siya sa tao, hindi sa Diyos. Sinong piniplease ni Haring Herodes? Ang mga tao. Narinig nila mapapahiya ako. Sinong piniplease niya? Yung anak ni Herodias. Sinong piniplease ng anak ni Herodias? Yung kanyang nanay. 'Di ba? Sino bang humiling? Yung nanay. Tama bang hiling ng nanay? Mali. Tingnan nyo, no? Sanga-sanga. No? Sanga-sangang mali. Nagkamali si Herodes at Herodias. Walang takot sa Diyos. Pinakinggan naman ng anak. At tapos, natakot naman si Herodes sa mga tao na mapahiya. Piniplease ang mga tao. Kaya sinong sinunod? Di syempre, yung pading mali. Ganyan ang taong hindi nakatuon sa Diyos. Kung kani-kanino sumusunod. Mabuti pa sa mga tao, nahiya si Herodes. Mabuti pa sa mga tao, natakot siya. Mabuti pa sa mga tao, nahihiya siya. Pero sa Diyos, wala siyang pakialam. Pero ang Diyos, pinabayaan na lang. Pinabayaan niya yung sinasabi ng kanyang konsensya. Dahil mas natakot siya sa tao kaysa sa Diyos. Hindi ba ganyan tayo? Huwag na tayong magturo. Kahit tayo ganyan. Alam mong may mali sa ginagawa ng iyong kapitbahay, pero hindi mo sinasaway. Hello. 'Di ba? Bakit? Anong katwiran mo? Magagalit siya sa akin aawayin ako O kanino ka takot? Sa kapitbahay. Hindi ka takot sa Diyos. Kahit nakikita mong may mali, kahit nakikita mong may masama, hindi mo sasabihin. Bakit? Takot ka sa tao. Takot kang sabihin na, ikaw nga, ganito ka din yan, babalikan ka rin pala, ganon tayo Kaya nga ako kahit papano dito sa atin, kapag merong mga server na may maling nagawa, sinasabihan ko. Hindi pwedeng pabayaan. Parang magulang, kayo ba kapag maling ginagawa ng anak ninyo, pinababayaan nyo? Hindi, diba? Sasabihan nyo. Hindi nyo hahayaan. Ganon din ako, no? Kaya yung mga server, kapag pinagsasabihan ko pagkatapos ng misa na may nagawa na hindi tama, huwag kayong magmukmuk. Magalit kayo kung hindi ko na kayo sinasaway. Magalit kayo kung pinababayaan ko kayong gumawa ng mali at masama. Doon kayo magalit. Kasi masama akong pari kung ganon. Diba? Kaya ang tama at mali, dapat yan sinasabi. Hindi naman puro mali. Kailangan may tama din. Pero ginagawa natin ito dahil tayo ay may takot sa Diyos. Nakatuon tayo sa Diyos. Mga kapatid, ito ang pinagkaiba ng taong nakatuon sa Diyos at taong nakatuon sa tao. Kapag sa Diyos nakatuon, lahat ng gagawin
ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit kung sa iba titingin, hindi malayo ang tama at mabuti ay hindi gawin. Amen? Amen.